Kitang-kita naman po ng ating pong mga viewers eh. Ayan, kita mo rin naman yung bunga ng ating kalamansi. Tsaka yung dark green ng kanya pong kulay. Oh, sinasabi natin eh, yan ay organic. Dahil yan ang gamit natin. Hindi tayo nag-iimbento. Kita mo rin naman yung dami ng bunga niya. Oh. Ayan oh. Kaya sinasabi natin po yung maganda. Yung mabuti kung saan makikinabang tayo. Ang sinasabi eh, ako lang daw ang nakikinabang sa kalamansi. Abi, natural lang makinabang tayo. Alaga natin kalamansi. Kaya nga kalamansi business eh. Yun lang naman po ka-trivia. Ang ating pong binablog, kalamansi. Kaya natural, business. Kalamansi business. Baka hindi siguro marunong yung ating pong baser noong business. Negosyo. Talagang dapat pagka tayo magninegosyo sa kalamansi, yung kikita. Bakit yung magninegosyo kung hindi ka rin naman kikita? Kamusta na kayo mga ka-trivia at welcome po sa aking YouTube channel. Magandang umaga po sa lahat na naka-monitor po nitong ating vlog. Magandang balita mga ka-trivia dahil ang kalamansi po umpisa na po muli ng pagtaas ng presyo. Ayan, nagkakagulo na naman po mga ka-trivia po ang mga ahente at buyer. Sila po ay namomroblema ngayon ng pagkuha ng kalamansi dahil yun na nga. Yun po kasi mga ka-trivia po yung ating pong palatandaan. Pag sumagad na sa baba ang presyo ng kalamansi natin, ang kasunod na niyan, ang pagtaas. Kaya tayo po, hindi po tayo nabahala. Kasi lumaki, dumoble ang size ng ating kalamansi. Ayan no. Bukod na po mga ka-trivia po yung ating pitasin. Kaya meron tayong pitasin mga trivia. Ito po yung ating 2 taon at 7 buwan na kalamansi. Alaga po natin dito sa ating pangalawang farm. Tayo po ay nag-insecticide para naman po sa ating mga bukong mga maliliit. At kita na rin po siya mga katribya. Sinlaki na po siya ng mais. Yung gamais. Kaya hindi po natin mga katribya ito binibitawan ng ating pong pag-insecticide dahil alam nyo na yung ating pong kalaban hindi rin po nagpapahinga. Meron silang pang-araw, meron silang pang-gabi na pang-atake. Kaya kailangan dapat na maintain lang po natin yung ating pag-insecticide. Nakakatuwa naman mga katribya dahil marami po tayong nakikitang buo doon sa ating inaalagaan. Patunayan lang po niyan. Ayan no. Meron tayong yung gaholin. Pebrero. Mapukuha na po natin yan. At syempre, meron tayong pang Marso. Ayan. Meron rin po tayong pang ulam. Itong yan. Tawag dito ay talbos ng ampalaya o ampalayang ligaw. Ang ating pong kalamansi, ganyan po ang lagi malikot. Malikot ang presyo. May panahon na mababa at may panahon po na mataas. Ngayon, doon po sa mga nagko-comment po sa atin at nagpapatotoo na hindi raw totoo yung ating organic na ginagamit at wala raw pong kwenta. Masasabi po natin doon sa ating nag-comment po na yon, bago mo sana sabihin niya na hindi totoo kung nagamit mo at nasample mo sa iyong kalamansi. Pero kung hindi ka naman nakakagamit, ito, payo ko lang naman sa iyo, manahimik ka na lang. Dahil iba po ang nagagawa po pagka po yung inggit. Kakaroon ka ng hated sa iyong puso. Delikado po yan. Hindi natin alam kung siya po ay dismayado, kung do mababa ang kalamansi dahil do sa ating pong pagbablog. Marami ron nagtatanim ng kalamansi.
Sa totoo lang, mga katrivia, kahit hindi naman po tayo nagbablog ang kalamansi naman talaga naman bumababa tumataas din kahit wala pa tayo sa channel natin ito. Noong bumaba ang kalamansi sa atin na po ang naging sisi. Hustisya po ba yung mga katrivia? Kasi pumunta, siguro kung doon sa kalamansi natin siya nakatuto sa channel, puro kalamansi nakikita niya. Natural lang yun. Dahil kasi yun ang ating pong vlog, kalamansi. Itinuturo natin yung pamamaraan paano tayo makapagpabunga ng marami at humarbest. Dahil alam ninyo, ito, turuan ko po itong isang nating na nagko-comment, itong basher natin na ito. Kung yung kalamansi mo ay nakatikim na mababa, hintayin mo tumaas. Baka nangyari, mababa ang kalamansi, sumabay ka sa marami, mababa makukuha ang kalamansi mo. Agawin mo, hintayin mo, huwag ka sumabay sa mataas. Pag tumilang ang kalamansi, siya mo, tsaka mo pitasin, nakatikim ka ng mataas na presyo. Hindi puro mababa baka sumabay ka doon sa dagsa tingnan nyo po tayo. Malalaki na yung bunga ng ating kalamansi. Kulubot pa yan, pero uno na siya dahil yan sa organic. Pinakikita natin sa inyo mga katribya, yung bunga ng organic na fertilizer natin. Hindi po ito kwento lang. Nakagaya po noong sa iba. Kasi baka mapaniwala yung iba na hindi nga totoo yung ginagamit natin. Hindi, punta ka sa farm ko, pumasyal ka, mag-imbestiga. Pag na-imbestiga, dapat tingnan mo, patunayan mo na hindi totoo nga itong ating organic na ginagamit. Ayan kitang-kita naman po ng ating pong mga viewers Ayan, kita mo rin naman yung bunga ng ating kalamansi. Tsaka yung dark green ng kanya pong kulay. Sinasabi natin yan organic. Dahil yan ang gamit natin. Hindi tayo nag-iimbento. Kita mo rin naman yung dami ng bunga niya. Ayan Kaya sinasabi natin po yung maganda. Yung mabuti kung saan makikinabang tayo. Ang sinasabi ako lang daw ang nakikinabang sa kalamansi. Natural lang makinabang tayo. Alaga natin kalamansi. Kaya nga kalamansi business Yun lang naman po katribya. Ang ating pong binablog, kalamansi. Kaya natural, business. Kalamansi business. Baka hindi siguro marunong yung ating pong basher noong business. Negosyo. Talagang dapat pagka tayo magninegosyo sa kalamansi, yung kikita. Bakit yung magninegosyo kung hindi ka rin naman kikita? Di lalabas nun, palugi, paubos. Kaya nakakalungkot doon sa basher natin Reklamo ng reklamo, hindi niya alam kung ano yung kanyang inireklamo. Siguro, dinapuan po ng pagkainggit. Bayaan na po natin siya. Nag-comment pa siya doon sa Facebook. Akala naman niya, makaka-recruit siya. Huwag na itong maniwala daw sa organic. Yan mga kababayan, kayo na po ang humatol. Huwag kayo maniwala sa organic po, Mr. Marvin. Ito lang naman po ang bunga. Kayo na po makapagsabi. Kaya mga katribya, ay po masasabi natin, huwag kayo maniwala kay Mr. Marvin. Ito lang ang nangyayari sa kalamansi natin. Puno lang po ng bunga. Ayan, nakayok-yok siya Hindi pa ba sapat na ebidensya yan doon sa ating basher? Ayaw mo talagang pikit mata ka na lang. Pag pikit mata ka talaga, wala kang makikita. Bulag ka. Pero dumidilat po sa katotohanan. Ito, bunga ng organic fertilizer. Yan sinasabi natin. At ito, hindi dahil ako po ay nakikinabang. Katunayan niya, nandyan ang pangalan, nandyan po ang number ni Mr. Marvin Soriano dun sa ating vlog. Kaya kung gusto niyo siyang tanungin, gusto niyo po siyang mag-avail, siya ang kontakin niyo. Ano magiging kita natin doon? Meron ba sila? Rekta na po natin, pinadala sila sa ating tagagawa ng abono.
Patunayan lang na para kayo makinabang, hindi lang ako ang makinabang. Lahat tayo makinabang. Pag naka-discover ka ng maganda abono, lalo na sa kalamansi, sabihin po natin, ganon. Yun yung nagmamalasakit. Yun yung nagsasabi po ng tapat sa ating kababayan, hindi yung sisikretohin mo. Alam nyo kung masama la ugali namin hindi namin sasabihin sa inyo itong ginagamit natin na pataba na organic Bakit? Para kami kumita, para laging maraming bunga sa amin. At yung sa iba naman po ay masisira na. Kaya lang hindi ganun ang masama ang ugali namin. So, pag nalaman natin po yung maganda ang dulot ng organic, bago namin sabihin sa inyo, kami na mismo muna ang tumitesting. Kami na po muna ang gumagawa. Ngayon, pagka po napatunayan namin okay, approve. Tsaka po natin sasabihin po sa inyo. At least doon, meron tayo ipakikita sa inyo ebidensya na kahit matanda na yung kalamansi, pag gumamit po nito, bumabata. Tingnan ninyo. Ito po, kotsok ito. Maliliit ang bunga. Pero ngayon, ang daming bunga niya, pero lumalaki. Dahil doon sa gamit nating pataba. Pagka po kasi mga katribya, maganda po yung ating abono. Lumalaki po ang bunga ng kalamansi. Kahit siya po ay maedad na. Isipin ninyo, kung lubuto po ito, pero tinan ninyo mga katribya, malalaki na siya. Uno. Pag i-delay pa po natin ito ng 1 linggo, ay lalong lolobo yan. Kaya payo natin doon po sa nakatikim na mababang presyo, hintayin mo muna tuminag para makatikim ka ng mataas. Kaya sabi ko sa kanya, makakako hindi pa siya nakakatikim ng mataas ang presyo, tuwing pipitas siya ay lagi mababa. Huwag ka sumabi sa marami. Matuto kang mag-antala dahil ang kalamansi, hindi naman kagaya po ng palay yan. Pagka yan ay talagang pwede ng harvestin, hindi mo pwedeng i-delay. Ang kalamansi, kahit pwede mo na siyang harvestin, pwede mo pa rin siyang i-delay dahil nakakabit pa siya sa puno. At hindi pa po siya dumidilaw. Actually, kahit nga marami po maging reject po ninyo sa kalamansi dahil pag tumaas naman ang presyo ng kalamansi at naglibo, umaangat din ang presyo ng ating berde o ang ating dilaw. Yun ang ating masasabi. Kaya yung iba makatuto lang. Tingnan nyo ito. Nabali na po yung sanga ng ating kalamansi sa bunga. Yun. Buti na lang hindi pa siya tuluyang naputol. Ngayon natin sabihin na hindi totoo yung ating organic na ginagamit. Ikaw na lang bahala sa sarili mo kung ayaw mo maniwala dahil hindi naman po tayo pinipilit ang kahit sino man na maniwala. Ang sa atin, pinakikita natin sa inyo ang patunay. Ayan, ang laki Ang laki ng bunga, kulubot pa. Ayan ito pa yung isa nating kalamansi sa ating pong farm. Ito. Akala mo ubas mga katribya, kumpula 6. Nakakatuwa ang kalamansi pagka po ganyan karami bunga. Kumpul-kumpulan. Masarap pong pitasin. Kaya sorry na lang doon sa nagbabas po sa atin. Dahil naunahan po siya ng pagkaingit. Hayaan na natin siya. Baka yun ang kanyang ikasasaya. Gaya nito. Ang lalaki ng bunga niya nakayok-yok na. Ang ating pitasin. Maswerte mga katribya po ang Luzon. Kung saan ay malapit doon sa lugar po ni Mr. Marvin. Dahil sila po yung nakaka-avail po ng pataba. Yung Visayas at Mindanao, gusto pong kumuha po ng pataba. Hindi lang po makarating po doon si Sir Marvin dahil medyo may edad na. Marami nagre-request po doon ng seminar. Kaya lang, hindi lang po siya makarating dahil malayo. Tawid dagat. Kaya kung alin po yung dito sa Luzon, napupuntahan ng ating pong katribya.
Kagandahan naman yan, no kanya pong abono, siya po yung nagtitimpla. Pwede sa pangkalamansi, pwede rin po siya sa gulay, pwede rin siya kung sa tubo o sa sibuyas. Siyang hawak niya yung timplado po ng kanyang abono. Ito nga oh. Kaya hindi totoo yung pataba ni Mr. Marvin. Ayan oh, sa ating basher oh. Peki eh. Yan ang naging resulta sa kalamansi natin eh. Dumami bunga eh. Kaya kung nakakapanood ka man yung ating basher, sorry ka na lang. Kasi siguro baka yung kalamansi mo walang bunga. At saka punong tat-tat na synthetic ang iyong kalamansi. Eh, baka gusto mo ng peking abono ni Mr. Marvin, pwede kang gumamit. Huwag kang mahiya. Sabi ka lang. Tuturuan kita ng paraan ng paggamit. Ganun lang. Ayan. O, kaya peki yung ginagamit natin. Ayon sa ating subscriber. Okay, para sa kanya lang yun. Dami oh. Hanggang laylay mga katribya po yung bunga oh. Pero peki yan. Nakakatuwa. Nakakatuwa naman po yung ating mga basher. May masabi lang eh. Kahit wala na sa reality eh. Mapansin lang. Siguro baka nga sabi nga no isa nating subscriber, nagpapapansin lang. KSP. Sabi nga yun, kulang sa pansin. Ayun, napansinan natin siya. Maniwala siya doon sa kanya sinasabi na peke. Pero doon sa matalinong nanonood, sumusubaybay ng ating vlog, alam naman nilang kumilatis ng peke tsaka ng original. Hindi naman mga mangmang o walang alam yung ating mga subscriber. Lalo na yung mga matatagal na pong nakasubaybay ng ating pong vlog. Alam na po nila yan. Kahit di mo nasabihin. 7 taon natin kalamansi, mababa po ang puno. Pero marami pong bunga. Ayan, peki rin ito mga katribya. Kasi ginamitan po natin na organic eh. Kaya yung mga nakikita nyo pong kalamansi sa atin, peke, ayon sa ating basher. Pasensya na oh. Nakagamit tayo ng peke. Swerte naman natin mga katribya dahil bunga. Ililibot ko lang para makita ng ating pong basher po yung peking abono. Tignan nyo oh. Pitasin na tayo. Palakihin. Meron pa tayong mga maliliit na buko. Mga peki rin yan. Yung bunga oh. Parang inilagay lang dito itong bunga na ito eh. Isinaboy eh. Ikinapit ng puno. Nga oh. Isipin mo 7 years old eh. Nakalamansi eh. Nagbunga ng ganito karami. Pero ayon doon sa ating basher, peke ang organic. Yan naman nakakatuwa naman na peki na ang ating kalamansi eh. Puno ng bunga. Baka yung tinuturo lang natin sa inyo yung magaganda bunga, pati na rin po itong dating pangit eh, ito na ang bunga ngayon. Ayan, susun no. Susun ang bunga ng kalamansi natin. Ayan no. Maliliit pa pero nakayok-yok na siya. Pati rin itong ating baging, peki din to. Yan. Kaya sino hindi sisipagin? Pagka po ganyan ng kalamansi, yung ating inaalagaan, mga katribya, masarap po mag-farm. Pagka natatama ang ating ginagawa. Pero pagka ang inaalagaan po ninyo mga katribya, wala pong ganyang marami pong bunga, tapos sira-sira, nakakatamad pong mag-alaga ng kalamansi.
Pero pagka ganito, ayan o, halos dumapa na po sa bunga yung kalamansi natin. Sisipagin ka. Bumaba man ang kalamansi, tumaas man siya, huli mo ang presyo dahil hindi lang isang pitasan na makukuha mo. Marami kang batch. Marami kang mapipitas, eka nga. Hindi lang isa lang. Ayan o. Kaya masarap din gumamit mga katribya po ng peki eh. Isipin yung puno ng bunga. Ayan o. Sa nakakitang peki eh. Puno ng bunga, tad-tad ng bunga. Kalamansi. Hindi lang nakatikim ng magandang presyo eh, ng mataas eh. Isinisi na sa atin po pag nagbablog yung pagbaba ng kalamansi. Totoo nun eh. Di lang naman tayo ang nagbablog ng kalamansi. Marami tayo ang nagbablog ng kalamansi. Bakit ako lang nang sinisi mo? Kaya kakatuwa naman po itong nagko-comment na ito sa Facebook. Baka ito yung hindi natin napagbigyan. Sipin mo ni-invite tayo sa farm niya eh. Sarili kong gastos lahat. Napakaswerte naman niya. Para naman siya ay puntahan po natin na sagot natin na kasi lahat tutulot niya. Yun kumisa ng hindi maganda po sa Pilipino eh. Hindi naman lahat. Tutulungan mo na siya para doon sa kanya pong farm. Pero pag gagagastos na siya, ayaw niyang gumastos. Paano mo siya tutulungan? Kung halimbawa may sakit, ayaw mo magpagamot, ayaw mo magpapunta sa ospital, pwede ba yung kay Dr. Kwakwa ka na lang pupunta? Hindi ganun. Hindi lang po pwede yung makukuha mo siya sa papunas-punas, dahon-dahon, hindi ganun. Pagka malala na sakit, talagang ospital na ang punta nun. Ayaw mo gumastos, mamatay ka, matetepo ka, nadilat ang mata. Ganun. Paano mga katribya, hanggang dito na lang po. Siniyar lang po natin sa inyo yung ating pong peking ginamit na abono. Ayon po doon sa ating subscriber. Pero taong bayan naman po ang makakapanood at makakakita po nito. Kaya alam nyo na rin ang ibig po natin sabihin. Dito, ina-update po namin kayo doon sa resulta po ng ating abono. At kung ano yung hindi maganda, kung ano po yung maganda, sinasabi po natin. Para kung gumamit kayo, ito yung inyo pong makikita. Iyon po ang intensyon kaya tayo nagbablog para meron kayong parisan. Pwede nyo pong gayahin, pwede rin naman ninyong ignoren. Nasa sa inyo yon, pero sa amin, wala pong mawawala. Ang gusto lang namin, matulungan namin kayo sa pag-aalaga ng kalamansi at magkaroon kayo ng hilig sa pagpa-farming. Dahil meron pala tayong magandang abono na kung saan hindi pa natutuklasan ng marami. Kaya sana matuklasan po ng ating pong mga kababayan para lalo pong gumanda ang ani po natin. Mapapalay, mapakalamansi o anuman pong bagay na gulay. Pag yan ay magandang abono, sigurado uunlad ang bansa. Paano mga katribya, hanggang dito ang ating pong vlog. Gaya po ng dati, ako po si Kuya Bunag at lagi natin tatandaan, karunungan at ang kaalaman, yan, para doon sa ating basher, ay peki lang. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. Kita-kita lang po tayo bukas. Ay, shoutout natin si Kuya at yung kanyang may bahay. Sila yung mag-aalaga ng kalamansi dito sa San Miguel, Bulacan. Bali Kuya, ito yung magiging pasalubong ninyo, no? Ang gagawin natin, 2 kutsara, pwede rin kahit 3. Tapos, medyo lalimin nyo lang ng konti yung hukay. Ilalagay mo muna pagkatapos patungan mo ng lupa. Pagkatapatong ng lupa, pwede nyo na diligan. Pagkadilig, tsaka nyo ngayon itatanim itong kalamansi. Siyempre pati pantabon nyo dapat basa rin. Kaya ilang araw uli siya, diligan nyo uli para hindi siya mag-inda. Sa yun ang instruction, kada 15 days kung yan ay malalaki, maglalagay tayo ng yung pinaghalo na siya, yung sulfate tsaka yung kuwan natin, 1 kutsara. Pero yan naman, medyo matagal-tagal na kasi meron na siyang pangkuwan na, 1 buwan na kayo maglagay ng pataba. Ang paglalagay naman natin yan,
Siguro nasa 2 kutsara na tayo. O 1.5 muna. Katapos ng 1.5, buwan uli. 1 buwan. O 2 na yon. Basta't pagka maglalagay ka ng abono, dapat meron pa tubig. Na, yun naman ang kuwan dyan. Kung merong insekto, i-chat mo sa akin para i-spray natin ng insecticide. Okay, sige, ingatan lang kayo sa pagbabiyahe. Ayan, shoutout natin. Ito, mga bata pa sila. Ayan, magiging kalamansi ko na sila, farmers. Okay. Sige, bye-bye. Sige sige. Pwede mo lang balikan bukas or sa ilang araw. Sa dyan lang naman yan. Yeah. Gagali lang natin mga katibya po mag-spray ng ating kalamansi. At meron rin po tayong bisita pa. Ipunta tayo doon sa Santa Rosa. Ni Koreano yan eh. Ayan, no? Ayan, yan ang ating tubig, mga katribya. Bubuksan na ngayon yan para po dito manggagaling sa ating Robin. Yan. Mas tipid dito kaysa doon sa Nawasa. Ang naman dito natural lang. Sirit. Meron na po kami tubig ng ating bahay para meron na tayo sa CR. Okay lang. Ayan. Ito sa kanya, no? Sa may kuha ng hose. Mabilis ngayon yan. Kaya lang yung kuha, tali ng goma ibigay. Higpitan mo muna ng tali. Kailangan po mga tribo kasi mataas po yung level po ng ating tangke para mataas kasi itong bahay natin ginagawa. Kaminos tayo ngayon ng ating Nawasa dahil direct na dito sa ating Katrusyo. Naubos, kakarga naman natin ito para diretso doon sa tangke. Kabila naman na yun, pala nanay naman yun. Hindi naman yun sa amin. Taas na. Ayun yung ginagawa natin brace. Tayo maghihigit sa poso.